Number one dapat ang Diyos sa atin. Hindi po ba? Kasi siyang nagbigay ng ating buhay. Napakarami nating mga pagpapalang tinatanggap na hindi naman natin hinihingi. Pero paano natin sinusuklian? Itong number one sa buhay natin ang Diyos. Di ba madalas? Di tayo tumitigil sa ating mga pagkakasala. Buti pa nga, yung girlfriend mo, binibili mo ng regalo, kaya mong bilhin yung malaking teddy bear na stuffed toy para sa kanya, bibigyan mo ng rosas, ng chocolate, i-date mo. Pero kapag humihingi ng pambayad, ng kuryente, ang mga magulang mo, agad nakasimangot ka. Aminin, yan ang katotohanan. Bakit pagdating sa ibang tao na hindi naman natin kakilala, hindi naman natin kadugo, ang bait-bait natin. Pero, yung kapatid mo, kasama mong lumaki, kalaro mo yan, natutulog kayong magkasama sa iisang kama. Hinabilin pa nga ng mga magulang mo na ingatan mo, alagaan mo, kapatid mo, bago man sila nawala. Pero ngayon na nangungutang yung kapatid mo, hindi mo na nga pinautang, pinapagalitan mo pa. May kakilala po ako, naghahanap po ng bahay ampunan para sa kanilang ina. Wala ni isa sa mga anak nitong matandang ina ang gustong mag-alaga sa kanya. Pero nakalimutan nila nung mga maliliit sila, yung nanay nila, siyang nag-alaga sa kanila, nagpaligo sa kanila, nagpakain sa kanila, nagpaaral sa kanila. Kahit na mag-isa lang siya, maaga pong nabalo itong matanda, pero nagsumikap siya para sa mga anak niya. Ngayon na siyang nangangailangan, siyang kinakalimutan, di ba? Kung may isang pintas sa ating pagkatao, ito, bakit kung sino pa ang number one sa buhay mo, sila pa ang madalas hinuhuli mo at hindi mo minamahal.